Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay Sausawera channel. So, meron itong pamagat na pinatumbang nga ba? Ano ang connection sa flood control scandal sa biglaang pagkamatay ni Yusek Cabral? Question mark. So, yan yung panonorin natin ngayon, man. I know, sobrang viral ng usaping to kasi yun nga, yung sa DPWH, di ba? Yung nawala, which is alam naman natin kung gaano kagulo yung ano natin ngayon, especially sa flood control, di ba? Tapos may mawawalang tao pa na napaka-importante sa investigasyon. So marami silang anggulong tinitingnan dito na baka kanyan lang nagpatiwakal or baka may foul play daw or baka pinatahimik or baka blinakmail or whatsoever. So maraming anggulo, 'di ba? Kaya syempre yung tao ngayon, hati-hati yung opinion nila, no. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan na lang din natin ng reaction to, yung video ni Sausawera channel. So, bago natin simulan, Sausawera channel, supportahan niyo yun. Tapos syempre, kung trip niyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Pilipinoisy sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Start. Sa palikulikong Cannon Road, isang mataas na opisyal ng gobyerno biglang nagpapaba ng sasakyan. Tapos, ilang oras lang. Start zero. Isang hapon, sa palikulikong Cannon Road, isang mataas na opisyal ng gobyerno biglang nagpapaba ng sasakyan. Tapos, ilang oras lang. Ilang oras lang, natagpuan na siyang walang buhay sa ilalim ng isang malalim na bangin. At ang opisyal na ito ay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Isang napakalaking pangalan. Ngayon, ang gagawin natin, hihimayin natin yung mga source na pinadala mo. May mga news report, may mga op-ed, at paunang investigasyon. Para subukang intindihin. Para subukan nating unawain kung ano ba talaga yung misteryo sa likod ng pagkamatay niya. Ang misyon natin, pagtagpi-tagpiin ang mga detalye, ilagay sa tamang konteksto, lalo na sa dambuhalang issue ng korupsyon. At hindi lang to basta pag-uulat, no? Titingnan natin yung mga, kumbaga, pahiwatig sa pagitan ng mga linya. Oo, Kasi ang kasong ito, na nagsimula sa isang madilim na bangin, sa Benguet, may mga ugat yan na aabot hanggang sa bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. grabe. At yung pagkawala niya, hindi lang yan pagkawala ng isang tao, posibleng pagkawala rin ito ng pagkakataon na malaman natin ang buong katotohanan. Yun nga Sige, din eh. Kasi sa Facebook kasi ngayon sobrang dami yung nagdiwang ba yung tamang word dyan. 'Di ba? Kasi yun nga, though hindi naman talaga 'di ba dapat na maging masaya ka sa pagkawala ng isang tao pero itong issue kasi na to is connected siya sa flood control tapos yung flood control na yan about DPWH, tapos yung sa DPWH pa mismo yung nangyayari, tapos parang konekta pa nila ito doon sa parang viral birthday wish ni Cara David na matsugi lahat ng mga kurakot, So parang tinitingnan nila ito na parang wish granted yung nangyari doon sa ex DPWH na official na yun, So parang siya ba, parang on may din naman na parang yun nga, natsugi yung tao, 'di ba, na parang yan kasi parang consequences yan kasi kurakot. Pero ang nakakapanghinayang lang dito yung ikakanta niya pa sana ba? Alam niyo yung ganyan na kaya meron ding mga tao talaga na nanghinayang, 'di ba, sa pagkawala niyan yun kasi parang nasayang lang din yung information na dinadala niya. 'Di ba? Pwede niya pa sanang ikanta yung iba. 'Di ba? Tapos yun nga, yung iba na hindi nila matanggap na ganun yung nangyari, na baka matahimik na lang yung yung issue na to kasi parang yung loose end, 'di ba, is sobrang kasi nawala na nga. Kaya yung iba, nag-iisip na naman sila na baka sinadyang tsugiin yun or whatsoever. 'Di ba? Kaya sobrang sobrang up until now talaga mapapatanong ka pa rin. Actually si Sik Jun Vic Rimulya, sabi niya nga na parang ipapacheck pa nila kasi baka mabudol-budol daw. Pero ewan ko yung I think ibig sabihin niya doon is baka hindi yun si Cabral, baka set up lang daw, something like that. So marami siyang pwedeng reason kung bakit natsugi yung malaking official na yun ng DPWH. So comment nyo na lang din sa baba yung yung opinion nyo. Opinion lang ha. Huwag nyo ipagpipilitan yan kasi
under investigation pa rin. So, parang yung opinion nyo lang. Yeah, try. natin doon sa mga pangyayari mismo noong Disyembre 17, 2025. Batay doon sa salaysay ng driver niya at ito yung pinakaunang bersyon ng kwento ha. Okay, sige. Bumibiyahe sila papuntang La Union at habang nasa Cannon Road sa may Tuba, Benguet, bigla na lang daw nag-utos si Yusek Cabral na itabi mo ang sasakyan. At bumaba siya. Pero ang nakakapagtataka, ito yung kasunod na utos. Sinagihan niya yung driver na iwanan siya doon Iwanan. Bakit daw? para maghanap ng gasolinahan at magpakarga. Teka. Diyan pa lang parang may hindi nagtutugma, di ba? Oo. Ang Cannon Road, alam naman nating lahat, hindi yung lugar kung saan ka basta-basta magpapababa. Lalo na kung mag-isa ka lang. Delikado, oo. Sobrang delikado. Landslide, matatarik na bangin. Tapos yung dahilan magpapagasolina, parang, ang babaw. Di ba? Tama. Bakit kailangang iwanan siya para sa isang gawain na pwede namang hintayin o agawin ng magkasama sila? Ito Well, salay sa... yung ano din yung opinion ko rin dyan. Kasi, di ba, syempre yung driver is ano din siya, parang person of interest din siya. Di ba? Na parang siya din yung tinitingnan na involved dyan, na baka siya yung nagtulak or whatsoever. Ano. Pero yung sa ano kasi, yung sa part na parang sinabi daw ni Cabral na magpagasolina ka muna, iwan mo muna ako dito. Men, kung ikaw yung driver, kung yun talaga yung sasabihin ng amo mo, no choice ka eh. Di ba? Kasi yung meaning dun, di ba, iwan mo muna ako, gusto ko mapag-isa. Di ba? So, parang pwede din ganun. Pero syempre, kung ikaw, driver ka talaga, sobrang hirap din nun na parang, ma'am, hindi pwede ma'am. Di ba? Ako yung malilintikan eh kung anong mangyari sa'yo dito eh. Di ba? Dapat i-insist mo rin siguro na, ma'am, bahala ka talaga ma'am. Di talaga pwede yung gusto mo. Amo kita pero hindi kita or ayaw ko na ayaw kong i-ano yung safety mo. 'Di ba? Pwede din naman ganyan, 'di ba? Na parang kasi yan since driver ka niya, 'di ba? Parang mo na rin yan, parang sagutin mo. Or sagutin ba or cargo di konsensya mo na yan. 'Di ba? Kasi sobrang hirap din ng ganyan. Ewan ko lang din kung nakitaan na nila yan ng signs na magaganyan Though hindi din naman natin alam talaga kung nagaganyan ba talaga or chinugi talaga Pero if ever ganyan ba, totoo yung sinasabi ng driver. 'Di ba? Dapat hindi niyo na lang siguro iniwan yon sa ganong klaseng lugar. 'Di ba? Wala lang naman. Though nangyari na kasi, so wala tayong magagawa. na to ng driver, para sa akin, ito na yung first crack sa buong narrative. Ah, okay. Kasi kung sa simula pa lang, parang hindi nakapaniwalaan, buong istorya na yung pagdududahan mo. At lalo pang lumalalim yung misteryo. Kasi ayon sa driver, umalis nga siya, nagpagasolina, Sa sinunod niya, sinunod niya. Pero nung bumalik siya bandang alas 5 ng hapon, wala na si Cabral. wala na. Hinanap daw niya, pinuntahan yung hotel nila sa Baguio pero wala talaga. Doon na siya nag-report sa polis. Okay. At ilang oras lang, sa isang search operation natagpuan na nga yung katawan ni Cabral sa ilalim ng bangin. Mga 60 to 90 feet ang lalim, Grabe ang lalim. malapit sa Bued River at ideklarang dead on arrival sa ospital. Alam mo yung timeline na yan na binigay ng driver, napaka-critical niyan. Oo, Kailangang busisin ng mga investigador bawat Tama. segundo saan siya nagpagasolina, gaano katagal, may CCTV ba doon, may resibo. oo, yung mga ebidensya. Kasi kung may butas dyan sa kwento niya, nagbubukas yan ng napakaraming possibilities na hindi maganda. Ang lokasyon, Kinikilabutan ako. Oo nga Pwede din yung ganun. Na crime of passion bang tawag dyan. 'Di ba? Kasi talaga para if ever talaga, 'di ba? Kasi parang may mga nakikita din ako na ang talinong tao daw ni Cabral para humandong sa ganyan. Pero nga syempre, di naman siya 100% talaga kasi may mga nagsasabi din naman na what if blackmail siya, 'di ba? So, yeah, alam niyo naman yung mga talaga, yung mga involved talaga diyan, gagawin talaga nila lahat na makakaya nila para hindi nila mapagbayaran yung mga kasalanan nila, yung mga kurakot pa. 'Di ba? Willing gumamit ng pera yun ng mga yun willing tumumba ng tao yung mga yun para lang mananatili silang anonymous, para lang mananatili silang hindi makilala, hindi mabulgar yung pangungurakot nila. 'Di ba? So yung dito, yung nila na may foul play, may possibilities 'yun. 'Di ba? Pwede 'yun, pwedeng mangyari 'yun. 'Di ba? Grabe, kakilabot.
At yung kakaibang healing ni Cabral, yan yung mga unang piraso ng puzzle. At dito na talaga bumibigat yung kwento. Kasi lumalabas na yung pagkamatay niya, hindi lang siya isang random na trahedya. Hindi aksidente lang. Eksaktong-eksakto ang timing nito sa gitna ng isa sa pinakamalaking investigasyon sa korupsyon sa DPWH. Yung sa Blue Ribbon. Oo, yung sa Senate Blue Ribbon Committee Investigation. At pinag-uusapan natin dito, bilyon-bilyong pesong anomalya sa mga flood control projects ng Tama. ahensya. At hindi siya basta-basta opisyal lang, di ba? Si Cabral, siya yung kauna-unahang babaheng undersecretary ng DPW. Wow! At hawak niya ang isang napakasensitibong posisyon, Planning and Public-Private Partnership Services. So anong ibig sabihin yan sa layman's terms? Sa madaling salita, dumadaan sa kanya ang mga plano at pag-apruba ng mga malalaking proyekto sa buong Pilipinas. So Grabe. gatekeeper siya, kumbaga. Exactly. Kung mayroong mapa ng mga proyekto, lihitimo man o hindi, malaki ang posibilidad na nasa kanya yon. At para patunayan yan, no? Noong September 14, 2025, ilang buwan lang bago siya namatay, bigla siyang nag-resign. Biglaan. Oo, at nangyari to matapos siyang direktang pangalanan ni Senador Ping Lacson sa Senado. Ayan na yung start. Ito yung alegasyon. Si Cabral daw ang point person. Siya yung nakikipag-ugnayan sa staff ng mga mambabatas para sa tinatawag na budget insertions. So Yan. kung analisahin mo hindi pwedeng yung admin or konti lang yung percentage. If ever lang to if ever pinatumba siya, konti lang yung percentage na yung admin yung nagpatumba sa kanya kasi pinangalanan nga siya ng admin, di ba? So meaning yung admin may gustong malaman talaga sa kanya. Di ba? Na yung knowledge niya, yung nalalaman niya, magagamit ng admin yun. Di ba? Well, ano lang din naman yun. Percentage lang naman. So, kayo, do you think? Ano masasabi niyo doon? Comment down below. Yan yung salitang yan. Ang mas matindi pa, nakatakda sana siyang humarap ulit sa pagdinig ng Senado noong Disyembre 15. 2 araw bago. 2 araw lang bago siya natagpuan, pero hindi siya sumupot. Alam mo, itong budget insertions, para lang sa kaalaman mo at ng mga nakikinig, hindi to simpleng pandaraya. Ano ba to exactly? Ito yung ugat ng transactional politics sa bansa. Isipin mo yung national budget, parang isang family grocery list na pagkasunduan na ng lahat. Okay, sige. Ang budget insertion, parang may isang miyembro ng pamilya na palihim na isinisingit sa listahan ang isang mamahaling bote ng alak na para lang sa kanya. Ah, okay. Gamit yung pera ng pamilya. Gamit ang perang para sana sa bigas at gatas ng lahat. Ganyan Nice yan yun gumaga. Grabing explanation yun. So, parang guilty din tayo doon sa insertion Kasi kapag ka nagpa-plan yung yung wife ko ng grocery, di ba? Bigla-bigla kong sinisingit yung nagugustuhan ko. Pero sa sukat na bilyon-bilyong iso. At dahil sa mga aligasyong yan, may rekomendasyon na noon sa ombudsman na sampahan na siya ng kasong plunder. Plunder. Napakabigat na kaso niyan. At para maging Grabe, malinaw, no? ang plunder Plunder. hindi to biro. Pinag-uusapan natin dito pagnanakaw ng yaman ng bayan na hindi bababa sa 50 milyong piso. Grabe. At ang parusa dito, reklusyong perpetwa, habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya yung presyo na sinasabi natin, hindi lang to tungkol sa kahiyan, Hindi lang. tungkol to sa posibilidad na mabulok ka sa kulungan. Eksakto. Kaya naman, dahil sa bigat ng sitwasyong to, tatlong teorya ang agad na lumutang sa mga source. Unahin natin yung pinakasimple. Aksidente. Okay. Baka raw nahilo lang siya habang nasa gilid ng daan, siguro dahil sa stress o pagod. Tapos, aksidenteng nahulog. May Grabe yan, Aksidente. Parang malabo yung aksidente. Siguro yung yung siya, 'di ba? Pwede pa 'yon. May konting percentage din 'yun. Pero yung aksidente parang ang labo. malaking coincidence kung walang ibang salik siguro. Pwedeng isaalang-alang. Pero dahil sa bigat ng konteksto, May kaso, may hearing. may lahat ng yan. Itong teoryang to parang isang manipis na takip lang sa isang napakalalim na balon. Sige, puntahan sa ikalawa. Pagpapakamatay. Ito, may bigat to. Ito, posible. Sa bigat ng investigasyon, sa banta ng habang buhay na pagkakakulong, Stress. sa kahiyaan, posible na hindi na niya nakaya yung pressure. May precedent pa nga, di ba? Oo, may mga nagkampara nga sa kaso ni General Angelo Reyes na nag-suicide din noong 2011 habang iniimbestigahan sa isang malaking kaso ng korupsyon. Pero Posible yun yan. nga according to pagkakakilala nila kay Cabral, sobrang tough niya na tao, sobrang matalino siyang tao. 'Di ba? So siguro kung totoo man na kinuha niya yung sarili niyang buhay, merong trigger point or merong nagtulak sa kanya. And then yun nga, kasi bukod siguro sa yung sa stress, yung baka makukulong siya habang buhay. Kasi hindi pa naman so I think tatakbo pa ng ng napakataas na hearing yung niya, ilang taon pa siguro bago matapos yung kaso sa kanya and then kung tutusin nga pwede siyang makipag-deal sa government natin na
ituturo niya yung mga mastermind talaga. Kasi, men, kung tutuusin, ito si Cabral, parang small fish lang naman to eh. I think nga kung nabubuhay pa rin to up until now, tapos nakulong siya, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, hindi masasatisfy yung taong bayan eh. 'Di ba? Parang, I think hindi to counted. Siguro ang counted yung mga diskaya, no? Pero ito, parang, I think hindi to counted na parang sasabihin ng taong bayan na, ay sa wakas, may nakulong. Makakahinga na ako ng maluwag. Parang hindi siya, no eh. Hindi siya totally ma-impact, ganun. 'Di ba? Kasi ang gusto talaga ng taong bayan, par, yung mga big fish talaga. Simulan natin sa congressman, senador, tapos yung sa higher ups pa. 'Di ba? Grabe. Or kayo ba? Do you think satisfying ba sa inyo na yung si Cabral is matulan ng habang buhay na pagkakakulong? Kasi kung ako lang, parang gusto kong gamitin siya na ikanta yung ibang involved talaga. 'Di ba? Kaysa sa kahit babaan na lang yung sentensya niya. 'Di ba? Kaya doon tayo nanghihinayang eh. At hindi natin pwedeng maliitin yung psychological distress na dala ng ganyang sitwasyon. Totoo. Sa kanya sa ilang artikulo, si Cabral daw ay isang fighter. Fighter. okay. Isang career official na umakyat sa ranks ng isang ahensyang dominado ng mga lalaki. Grabe. Naging kaunang-unang babaeng USEC siya. Ang tanong ko, ang isang taong may ganoong katatagan, basta na lang ba susuko? O baka may iba pang. O mas malaki ang posibilidad na may ibang puwersang kumilos para patahimikin na siya? At dyan na pumapasok yung ikatlo at pinakasinistra na teorya, foul play. Ito na. Sa teoryang ito, si Cabral ay hindi biktima ng sarili niyang desisyon, kundi biktima ng mga taong gustong-gusto siyang patahimikin. Kasi siya yung susi. Siya yung susi. Sa investigasyon, siya yung repository ng mga Possibilities lang to ha. Hindi talaga ito yung nangyari kasi under investigation pa to eh. So kumbaga yung mga pinag-uusapan natin dito, mga possibilities lang. Kasi yun nga, yung issue kay Cabral, napakaraming possibilities talaga. Napakaraming reason, pwedeng maging rason sa pagkawala niya sa mundong ibabaw. So yeah. Alan, petsa, halaga, mga dokumento. Kung magsasalita siya, hindi lang siya ang babagsak. Domino effect. Maraming makakapangyarihang tao, mga kongresista, senador, kontraktor, marahil iba pang opisyal sa DPWH ang posibleng makaladkad. At sa teoryang yan, ang tanong ay hindi lang sino, kundi gaano kataas. Oo, hanggang saan naabot. Diba? Dahil sa Parang posisyon? mas useful pa nga si Cabral kaysa kay Diskaya eh. Kung tutuusin lang. Si Cabral, ang mga sikretong alam niya, posibleng umabot hanggang sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. At sa ganitong laro, kung saan bilyon-bilyon ang nakataya, Ang buhay ng isang tao, ay maaaring maging maliit na halaga na lang para protektahan ang mas malaking interes. Kaya napakahalaga sana ng resulta ng isang masusing autopsy. ano ang malalaman doon? Malalaman doon kung siya ba ay namatay na bago pa man mahulog sa bangin, kung may lason sa katawan o may tama ng kung ano. Kung ganon, malakas na indikasyon yan ng foul play. Grabe na Pero sa sobrang ngayon- nakakabilib talaga ng mga autopsy. Pero like, hindi ko talaga may imagine na makikita pa nila yon. Diba like ilang oras na tsugi. Grabe. Iba talaga yung siyensya, no? Yun, ang paunang ulat lang ay mga galos at bali dahil sa pagkahulog. Which is expected kung nahulog ka. Oo, kaya habang yung teorya ng pagpapakamatay ay may basehan dahil sa pressure, hindi talaga pwedeng isantabi yung foul play. Nakakakilabot isipin, no? Sobra. Ano man sa tatlong yan ang totoo, aksidente, suicide o pagpapatay, lahat yan naguugat sa isang Flood bagay. control. Saan? Sa dambuhalang halaga ng Corruption. perang pinag-aagawan sa kaban ng bayan. Tama. Okay, so ngayon wala na siya at posibleng mabura na yung kaso niya. Anong mangyayari sa buong investigasyon? Hihina ba to? Dito na natin tatalakayan yung mga implikasyon. Sa ilalim ng ating revised penal code, ang pagkamatay ng isang akusado bago magkaroon ng final judgment, Anong nangyayari? tuluyan ng nag-aalis ng kanyang criminal liability. Sa madaling salita, yung kasong plunder na Diba? So, I think naman sa siguro bayad hindi siya totally pero siguro sa sa ibang tao yun nga bayad na yung kasalanan niya sa flood control kasi yun buhay niya yung kapalit 'di ba regardless kung 1, 2 or 3 yung reason 'di ba ika nga nila kung pinatumba yan or whatsoever consequences of the action may mga tao pa nga dyan na nagsasabi ng deserve which is hindi ko rin kayo masisisi kung yan yung opinion nyo. Kasi, di rin biro tong corruption usapan na. Diba? So, hindi ko na kayo husgahan sa part na yan. Kung para sa inyo deserve. Hindi, para sa inyo yan. Diba? So, yeah.
Tuloy. Inirekomenda laban kay Cabral, hindi na uusad. Sarado na? Sarado na ang librong yon para sa kanya. At isa yang malaking dagok sa investigasyon dahil nawala na yung tao na nasa sentro ng lahat. So ibig sabihin ba nito, tapos na ang kwento? Dahil wala na yung main suspect, ligtas na rin ba yung iba pang posibleng sangkot? Hindi naman Hindi sa... siya maligtas talaga 100% pero pwedeng makapagaan sa sentensya niya. Or siguro yung ibang tao na dun lang sa kanya nakatie up, baka makakalusot pa yon. Diba? So, yeah. Parang siya yung naging sacrificial lamb eh. Noon. At ito yung mahalagang punto na binanggit sa isa sa mga opinion column na sinama mo. Sabi ng manunulat, at babasahin ko ha, ang katotohanan ay hindi maililibing kasama niya. Isang napakatapang na pahayag. Oo, pero gaano ba to katotoo sa praktika? Sa isang banda, tama. Ang investigasyon pwedeng magpatuloy laban sa iba. Yung mga dokumento, yung paper trail nandyan pa rin. Yun, paper Pero- trail. Pero sa kabilang banda, napakahirap ng patunayan ng isang konspirasyon kung wala na yung tao na magkokonekta sa lahat Yun ng lang. tuldok. Gets ko. So, mas naging mahirap para sa mga prosecutor. Siya sana yung pwedeng maging state witness, di ba? Pwedeng-pwede, kapalit ng mas mababang parusa. Pero ngayong wala na siya, ang mga investigador kailangang umasa sa mga dokumento na lang at testimonya ng iba na baka mas mahirap nang Tama. makuha. Tsaka ang Oo. negative effect din dyan, kung kunyari nakita nila yung sa paper trail or may mga nakita silang ebidensya, i-deny na lang nila yon, 'di ba? Sobrang hirap na ipaglaban nun kasi parang walang magpapatunay, 'di ba? Na what if si Cabral lang talaga yung may capability na patunayan yan. Pero yun nga dahil wala na si Cabral, 'di ba? Kaya dito din talaga pumapasok yung yung nasa isip ng mga kababayan natin na yun nga baka pinatahimik si Cabral para mas safety sila. 'Di ba? Mas madaling itanggi. Nagiiwan ito ng malaking hamon sa Senate Blue Ribbon Committee at sa Ombudsman. Paano nila itutuloy ang kaso nang walang central figure? Oo. Ang pagkamatay niya, hindi lang nagbura ng sarili niyang kaso. Naglagay din to ng isang malaking pader sa daan patungo sa pananagutan ng iba. At para sa iyo na nagbabayad ng buwis, mahalagang masubaybayan to. Bakit? Dahil hindi ito tungkol lang kay Catalina Cabral. Tungkol ito sa sistema na nagpapahintulot sa ganitong uri ng korupsyon na magpatuloy. So sa huli, naiwan tayo sa isang misteryosong pagkamatay na mahigpit na nakakabit sa isang dambuhalang skandalo. Tama. Maraming tanong, no? Sobra. Maraming tanong na nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ba talaga ang nangyari sa Cannon Road? Nagkataon lang ba? O may mas malalim na dahilan? At ang pinakamahalaga para sa akin, Ano yon? sino ang mga taong nakahinga ng maluwag dahil Yun sa kanyang lang. pagkawala? Wow! Ngayong wala Yan na si lang. Cabral. Marami-rami talaga. Pero I think hindi pa rin siya totally talaga. I know for sure, kinakabahan ba yung mga yan? Diba? Kasi hindi lang naman kay Cabral yung yung pwedeng i-link sila. Napakarami niyan. Kasi syempre yung greediness nila. Diba? Do you think magi-stick lang sila dun kay Cabral? Diba? Of course, for sure, marami pang yan. Pwedeng butas na mahanap yung government natin. Diba? Siguro may makakaligtas dito kay Cabral. Yung mga small fish lang din. Diba? Yung mga dokumento at yung digital trail na naiwan niya, mga email, text messages, mga opisyal na papeles na pinirmahan niya, mas nagiging critical yan. Yan na lang ang ebidensya. Yan na lang ang boses niya mula sa libingan. Kaya ang iiwan nating tanong para sa'yo ay hindi lang kung paano siya namatay o sino ang nakinabang, Kundi, kundi ito, kung ang isang opisyal na may ganito kataas na posisyon, na may hawak na ganito kasensitibong impormasyon, ay maaring maglaho ng ganito na lang, anong proteksyon ang meron sa mga ordinaryong whistleblowers na mas maliit at mas walang kalaban-laban? Yun lang. At anong mensahe ang ipinapadala nito sa mga susunod na magnanais magbunyag ng katotohanan? Grabe, no? Yun lang. Yun talaga. Grabe yun. Iba din talaga tong yung Sawsawera channel par. Sobrang solid. So, hanggang dito na lang muna. So, again, Sawsawera channel, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Essay, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Yung tanong talaga na, if ever tinumba, if ever tinumba, yun si Cabral. Diba, isipin nyo na lang kung paano ka nakakatakot maging witness dito sa bansa natin. Diba? Yung protection talaga para sobrang hirap. Diba? Hindi siya magagaranti. Diba? Like, hindi siya 100% guaranteed. Diba? Na parang magwi-witness ka. Kaya nga dati nung may nag-witness kontra kay Kibuloy, natawa ako kasi nagmas yun. Tapos, sabihan ba naman ni Robin Padilla na
kung totoo talaga kayong hindi talaga kayo natatakot, kung totoo naman yung sasabihin nyo, wag na kayo magmask. Like, anak ng tukwa, patatanggalan mo ng mask. Bakit? Puprotektahan mo ba yung mga yan? Natawa talaga Kuya Robin that time eh. So, anyways, that's it. So, I know for sure, sobrang daming kababayan natin na, yun nga, parang nasiyahan dito sa pagkawala ng isa sa pwedeng may link dito sa flood control issues sa DPWH or whatsoever, especially yun nga yung nag-viral na birthday wish ni Cara David na kasi sobrang viral niya talaga sa man. Pero yun nga, ako naman is ang kinakapanghinayang ko lang talaga is yung mga nalalaman niya pa, 'di ba? Sayang wala siyang wala siyang iniwan na parang mga sulat or whatsoever. 'Di ba? Kasi kung if ever lang talaga talaga siya true to self or yung niya, yung siguro nakukonsensya na siya. Kaya kinuha niya na lang yung buhay niya. I think mas yun parang mapagbabayaran ba? Or at least ba parang medyo makabawi siya sa bansa niya kung isisiwalat niya yung mga na-involve sa kanya. Kasi kung siya, kung kunyari accept niya yung yung faith niya na sige, aaminin ko to kasi nagsisisi ako. Pero hindi niya yun basta-basta maggagawa eh. Kasi I know for sure nakakatanggap yan ng napakaraming death threats. 'Di ba? Mula sa mga taong involved talaga diyan or yung mga masterminds niya. 'Di ba? Kasi kung totoong kasi yung tao kapag totoo na kinuha niya yung sarili niyang buhay, ibig sabihin nagsisisi na talaga siya ng tuluyan. 'Di ba? Like sising-sisi siya sa niya, 'di ba? Na parang or siguro yun nga, tingin niya, my goodness, ito na kinahahantungan ko. 'Di ba? So meaning or may porsyento din, 'di ba? Na okay sana siya na na maging witness Pero yun nga, baka nga talaga may nag-blackmail sa kanya kaya hindi niya magawa-gawa or baka may tumakot siguro sa niya, sa kaligtasan ng family niya. Sige, kapag kumanta ka yung family mo, baka pwedeng ganyan din. 'Di ba? Pwede din natin gamitin ang angle yan na baka yan yung isa sa reason, 'di ba? Pero yun nga, sobrang sayang talaga. Sobrang sayang ng ng mga nalalaman ni Cabral. Sobrang sayang. And then yun nga sa mga politiko na nakakaluwag-luwag ko sige, enjoyin nyo lang yan. 'Di ba? Kung para sa inyo nakaluwag-luwag kayo kasi nawala yung tao na pwedeng magturo sa inyo, huwag kayong masyadong magpakampante. Kasi di biro tong admin na to 'di ba? Yung ex-president, yung mga senator, 'di ba? Yung appointed son of God. Napanagot nga, 'di ba? Kayo pa kaya na parang porket nawala lang si Cabrales, makakalusot na kayo. I know for sure may kalalagyan din kayo. Hindi dyan matatapos. 'Di ba? Nagkataon lang na nauna si Cabral na mamahinga Pero that doesn't mean na lusot na kayo dyan. 'Di ba? Huwag kayong magpakampante. So, anyways, that's it na lang muna. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yun din. Anong masasabi niyo doon kay yung birthday wish daw ni Cara David? Ano lang ba siya? Nagkataon lang ba siya? 'Di ba? Na natupad daw yung wish niya or natupad talaga yung wish niya. 'Di ba? Tsaka dagdag ko lang din pala, yun nga yung sa usapin na sino yung mas useful, 'di ba? Na state witness. Si Cabral ba or yung mga Diskaya? Hindi pala, natawa ako kay Diskaya kasi nung hinuli na siya ng NBI, mangyak-ngyak siya, tapos sabi niya, yes, happy, yes. Sabi niya, napikon. Niya, happy na kayo na ganito ako. Tapos yung nasa comment, yes, we're super happy.
Natawa ako doon eh. Napikon, may mga nagsasabi pa doon na parang grabe, kahit nahuli na attitude pa rin. Diba? So yun yung ano. Actually, yung mga diskaya na yan, pinangangambahan nga natin dati yan eh. Na baka matsugi din, chuchugiin din sa labas. 'Di ba? Kaya kayo na mga involved diyan, may mga mastermind kayo. Huwag kayo sa labas par. Mas maigi pa na magpakulong na lang kayo. Kahit pa paano, may protection pa kayo doon. Kaysa dyan sa labas, tutugisin talaga kayo. Kasi ayaw talagang or hindi talaga gusto ng mga kurakot na yan na mabuking yung mga sikreto nila. So, again, that's it. So, sa channel Filipinoizy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoizy is